Mga friendship, alam nyo ba na may iba't ibang uri ng life insurance? Gusto nyo bang malaman kung alin ang mga uri ng life insurance na kailangan at babagay sa inyo? Kung gusto nyo malaman, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, Justin kita ng inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning into this channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa video na ito, ang pag-uusapan natin, what can life insurance do? Ano ba yung advantages and disadvantages of having a life insurance? At the same time, when should you get a life insurance? And last but not least, anong babagay na life insurance para sa'yo? Medyo mahaba-haba lang to, warning lang, at comprehensive naman tong pag-uusapan natin. So, sa panahon po ngayon, let's get right into it na sabihin natin life insurance is really a must because ang pagkuha ng life insurance ay isang proteksyon para maligtas po ang ating pamilya sa oras ng hindi inaasahang mga bagay at sakuna. It's truly really a lifesaver talaga. Kaya ang tinawag na life insurance. Kaya ang kailangan ang unang tanong, no, what can life insurance do? Number one, ang pinaka-basic talaga nito is the word called protection. Everybody say protection. Chinky, protection para kanino? Ang protection po, number one, hindi po sa na-insure. Actually, ang pinoprotect mo, yung mga mahal mo sa buhay o tinatawag mong dependents. Ano naman po ibig sabihin? Just in case, wag naman po sana na dumating po yung oras na nagkaroon ng tinatawag na premature departure, no? O naging disabled sa work, nagkaroon ng critical illness at hindi na po umabot sa age of retirement. Ang kagandahan dito, meron tayong tinatawag na lump sum payment na makukuha po yung mga family members at magiging protected po sila at hindi ka na mag-aalala ng kinabukasan po. Ang kailangan lang talaga is what? Ma-secure na magkaroon ka ng life insurance na babagay po sa inyo. So, let's talk about the advantages first, no? Number one, definitely, it's financial protection and security for your family. Ito yung po yung tinatawag natin na mga, di ba, magkakaroon ka ng peace of mind, hindi ka na mag-iisip. Ito yung tinatawag na insurance premium at may death benefit. And ang kagandahan din ng mga karamihan na life insurance, just in case, by accident, double ang makukuha. May nagsabi sa akin, dapat sana aksidente na lang. Grabe naman. Number two, financial security for your family. So in other words, ang kagandahan pag may life insurance ka rin, it can pay off your debts, diba, sasakyan, bahay, or let's say any other na mga utang mababayaran. And third, pinaka-best talaga advantage is peace of mind. Na wala ka lang aalalahanin just in case na may mangyari sa iyo for the dependents. Ano naman po ang disadvantage? Pag wala namang life insurance sa isang tao, simple, you have a high chance of being in debt. Kasi po, ano po mangyayari? How many times na nakita mo at na-experience mo nung nawala yung breadwinner, yung mga dependents po, nagkaroon ng problema. Kasi ang iniwan, wala nang iniiwang pera, nag-iwan pa ng utang. Yung mga babayarin ng mga sasakyan, mga motor, hindi pa bayad. Number two, the risk of financial disaster. Again, walang income na yung breadwinner. Syempre, may financial crisis na papasok na yun sa utang. Number 3, yung uncertainty ng education ng mga bata, hindi rin na makapag-aral. Number 4, syempre naman, yung mga pag-iiwanan, lalo na kung may mga magulang or let's say may asawa na talagang may edad na, paano naman yung retirement? Pag walang insurance, may problema. So the next question naman is this, Chinky. Kailan dapat kami kumuha ng insurance? Ito lang, guys, para mas magets nyo. Tatanungin kita pabalik ng tanong. Kailan ka dapat bumili ng car insurance? After 2 years, 5 years, or 10 years? No. The moment you purchase the car, bumili ka ng life insurance. Bakit? Para magkaroon ng protection yung sasakyan. Just in case na may mangyari sa sakyan, makarnap, okay, mabangga, or less makabangga, may magsisecure na may magbabayad ng mga damages. Tama? Ito minsan ng weird Oo. Yung sasakyan, naka-insure, pero yung driver, hindi. Di ba? Kaya nga tatanungin mo ko, kailan ba talaga dapat magpa-insure isang tao? The moment na ikaw ay kumikita na. Bakit? Kasi nga, mahalaga ka na, provider ka na, meron nang umaasa sa'yo, may responsibilidad ka na. And as a responsible provider, and I know, while you're watching me, responsible ka, gusto mo naman syempre masecure ang mahal mo sa buhay. At syempre, yan ang gagawin mong priority. Especially, di ba, pag ikaw ang inaasahan sa pamilya. So, again, kailan? Alam mo, ito lang sasabihin ko sa iyo, kailan ka kukuha? The earlier, the better. Bakit? Kasi ito po, tip ko po sa inyo. Habang bata ka pa, mas affordable kasi wala ka pang sakit, which can qualify you to have one. And ito lang po ang concern.
pag ikaw po ay nagkakaedad na, no? So, tumataas na rin ang presyo. Iba yung presyo ng 20 plus, sa 30 plus, sa 40 plus, sa 50 plus, sa premium na babayaran nyo po, yung buwan-buwan na huhulugin or taon-taon na binibilang nyo. And not only that, ito mga friendship, once na ikaw ay nagkasakit, tataas na rin ang presyo. Plus, hindi lang yon. May mga iba nagkakaroon ng tinatawag na mga karamdaman na hindi na pwede talagang i-cover, disqualified na po sila. Kaya nga tatandaan nyo kung kukuha po tayo, the earlier the better kasi mas makakamura ka. When ulit kayong kukuha ng insurance, ito lang, kung pwede na nga ngayon, ngayon na. Kaya nga ito lang mga friendship, no? Mas mahirap na yung sa huli ang pagsisisi. Yung parang nakagawa ka ng isang aksyon na pinagsisihan mo na sa huli. Ay, ito lang tanong ko, bakit mo isusugal ang ating kapalaran, ang ating kinabukasan? Diba? Hindi lang tayo magsasuffer. Ito pa ang pinakasakit. Ang magsasuffer pa yun na pag-iwanan po natin. Does it make sense? If it makes sense, please type agree naman sa comment section. Oo, type ka naman agree. So, okay, Chinky, naintindihan ko na advantages, disadvantages, alam ko na kung kailan bibili. So, ngayon, ang tanong, which life insurance ang maganda? There are two types of life insurance. Number one, tinatawag natin traditional life insurance, or number two, yung investment-linked life or insurance, or tinatawag nilang VUL, Variable Universal Life. Una, yung traditional life muna. Ito yung insurance na meron kang protection, plus benefits, plus savings na may equivalent na cash value. Karaniwan ito, mura to, dahil wala tong investment factor. Oo. Ano ba yung ibig sabihin ng cash value? Ito naman pwedeng ang i-loan or pwede mong utangin sa pamamagitan ng inyong insurance savings. Sa panahon ng, again, emergency, di ba? Pwede mong gamitin to pandagdag ng emergency fund mo, di ba? Since ito ay loan, kailangan pong ibalik at bayaran. So, ang kagandahan po dito, yung traditional life insurance po, meron siyang ganung factor. Covered ka na, tapos pwede ka pang kumuha ng tinatawag na cash value. At may dalawang klase pong traditional life insurance. Number one is what we call as permanent or whole life. Ang ibig sabihin na permanente, pang matagalan. Ito yung parang there will come a time na pag nagbayad ka, titigil na pong pagbabayad, pero habang ikaw ay nabubuhay, covered ka. Ang pangalawang klaseng insurance naman po ay tinatawag na temporary or term life. Ang temporary and term life po, parang sa yung insurance na binibili mo sa sakyan sa motor. Annual ka nagre-renew. Halimbawa, nagbayad ka ng 5 years. So, for 5 years ka nagbayad. 5 years kang covered. Pero on the 6th year, hindi ka na nagbayad. At kung may nangyari po sa inyo, hindi ka na covered. Unlike sa permanent and whole life insurance, anytime na may mangyari, as long as you are active as paying, covered ka for the rest of your life. And next po, ang tinatawag nating investment-linked life insurance or variable universal life. Ito po ay simple lang po, 2-in-1. Ano ibig sabihin ng 2-in-1? Meron na siyang life protection plus may investment pa. Oo. So, ang kagandahan po dito, protektado ka na, meron ka pang kinikita sa pamamagitan ng iyong pera, may investment fund po siya. So, mas naliliwanagan ba tayo? So, pwede kang pumili. Okay, again, term life, whole life, or tinatawag na investment. May investment na may protection pa.